Alam niyo ba mga kasambahay na may mga programa na makakatulong sa mga kabataang Pilipino na makapag-aral pa rin sa college? Yes, yan po ang Project PEPA o Patuloy na Edukasyon, Patuloy na Pag-ahon. Ito ay programa ng CHED at UniFast na tumutulong sa mga 4Ps beneficiaries na makapagpatuloy sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarships, financial assistance at iba pang educational opportunities. Katuwang dito ang TESDA, DSWD at DepEd upang maiparating sa mga estudyante at magulang ang impormasyon tungkol sa college at technical vocational programs. At para malaman natin paano ba makakuha ng scholarship, financial assistance at libreng edukasyon at paano ba ito makakatulong sa pag-ahon ng buong pamilya. Makakasama natin ngayon sina Ms. Immaculada Dizon, Ms. Camille Cano, Sir Carlo Garcia, and Mr. Mark Angelo Mendoza. Good morning, Good morning po. And welcome po sa Good Morning, Kuya. Good morning. Maraming pong salamat sa pagbisita sa aming programa. Pero bago po lahat, bati po muna kayo sa mga nanonood sa atin ngayon. Sige po, go ahead po. Good morning. Good morning din po sa mga viewers. Yun, good morning. O sige, simulan na po natin to yung pag-alam para po magkaroon ng awareness yung mga kasambahay natin. Ano ba itong PEPA? Ano po ba itong Project PEPA? At sino po ba yung mga target nito na matulungan? So, yes, good morning again to everyone. Ang Project PEPA, or as you've mentioned a while ago, ito ay ang patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon. At isa ito sa initiative ng Commission on Higher Education together with UniFast na naglalayon na matulungan ang ating mga 4Ps or yung mga beneficiaries po ng 4Ps. Ito po yung tinatawag Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. So because of PEPA, tinutulungan po natin ang ating mga beneficiaries na makapagpatuloy ng kanilang kolehiyo. So later maybe my colleagues would share what are these programs under PEPA. No? So supposedly, if I may share, ang PEPA kasi, ito ay may mga kasama kaming partner agencies together with TESDA, DSWD, and DepEd. Supposedly, this was an educational caravan. Pupunta kami sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas to disseminate information sa ating mga beneficiaries. However, because of the austerity measures imposed by our government, we opted to other alternatives to reach also the masses. So what we did was bilang alternative po at initiative ng Commission on Higher Education Regional Office 3, we're from Pampanga. So we reach out to certain radio stations. Actually, this is our fourth, tama po, ma'am. So this is our fourth. We reach out to certain radio stations and like UNTV and GMK na tulungan kami sa pag-disseminate ng information kasi baka hindi nila kami ma-reach doon sa dahil nga limited ang kanilang access to digital information, to the internet. So we are here to, somehow introduce what the government has to offer for them, and yun nga po ay matulungan sila. So, Opo. And speaking of PEPA po, ito pong project po na ito, ano po ba yung mga programa ng Project PEPA? Kabilang po sa mga pangunahing programa po ng Project PEPA ay ang mga Student Financial Assistance po sa ilalim ng Saligan Batas 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education po. And una po dito ay ang Free Higher Education, and yun po yung tinatawag nating FHE. Ito po ay nagbibigay ng libreng tuition sa mga mag-aaral natin na kwalipikadong estudyante na nag-aaral po sa mga state universities and colleges and local universities and colleges po. Pangalawa po dito ay ang Tertiary Education Subsidy po o ang TES. Ang TES naman po ay Comprehensibong Educational Assistance po na nagbibigay ng subsidy para sa kanilang tuition, miscellaneous expenses, and allowance at iba pang gastusin po sa ating mga kwalipikadong mag-aaral sa tertiary education. At ang panghuli po ay ang tulong-dulong program po or ang TDP. Sa TDP naman po ay isang grant in aid program na nagbibigay po ng financial na tulong sa ating mga estudyante na may kakayahan ngunit kapos po sa financial upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. At bukod po dito ay sinusulong din po ng Project PEPA ang mga orientation sessions, career guidance, scholarships, information drives, and skills training opportunities po sa pakikipagtulungan nga po ng DSWD, TESDA at DepEd
upang mas mapalawak po ang kaalaman ng ating mga kabataan at magulang sa mga oportunidad sa edukasyon at kabuhayan po. Layunin din po ng Project PEPA na hindi lamang makapagbigay ng scholarship at financial assistance po, kundi magsilbing tulay at matulungan ang mga kabataang Pilipino po na makamit ang mataas na edukasyon at mas magandang kinabukasan. Ay, pero ano ka lang, no, additional question lang about doon. Kasi it's a scholarship. May mga maintaining grades ba? Yung mga may kailangan bang ma-maintain na grades? Yung mga mabibigyan ng pagkakataon o ng scholarship na ito? Wala naman pong initial grade requirements or eksaktong general weighted average or GWA kung tawagin po natin ang ating mga tertiary education subsidy and tulong-dunong program grantees. Ngunit mahalaga pong mapanatili po nila ng ating mga mag-aaral ang passing and satisfactory academic standing po upang mapanatili ang kwalipikado po sa ating program. Ganda nun. Tapos hanggang matapos na yun, no, yung kanilang pag-aaral. Bukod po doon sa mga nabanggit natin, meron po bang scope ng benefits kung sakali sa mga makaka-avail po ng scholarship? Ano, may mga benefits pa po ba makukuha sila? Yes. For the Tulong Dunong Program o TDP, 7,500 per semester. That is 15,000 per academic year. Ang matatanggap po ng qualified grantee na enrolled po sa public and private higher education institution. Yung tulong pinansyal na yun ay maaari po nilang gamitin sa tuition, miscellaneous fees, pambili ng libro, and other learning materials po. And the other one po is yung tertiary education subsidy o TES. Nasa 10,000 pesos per semester po sa mga grantees po na enrolled sa mga state, local universities and colleges. And 13,500 naman po per semester, that is 27,000 pesos per academic year sa mga grantees po na enrolled sa mga private higher education institution. And also on top of that, additional benefits po para sa mga grantees po natin na may disability ay makakatanggap po ng additional 10,000 per academic year. And lastly, sa mga grantees po na kumuha or nagtapos po ng kurso na mayroong board o licensure examination, maaari po silang makapag-claim or reimburse up to 8,000 pesos sa mga expenses po nila during their review or exam fees and other documentary requirements po. Ang ganda benefits. naman. Oo, kasi bukod, nabanggit niyo po kanina na bukod sa financial assistance, scholarship, may mga skills training din po, no? At ito pong mga nabanggit niyo, may mga, ano pa po, may mga iba pang assistance, no? Katulad po ng mga na-mention niyo. Pero ano po ba, syempre curious po yung iba sa dami ng benefits and yung makukuha po nila. Ano po ba yung mga qualifications sa programa pong ito? So, for the qualifications po, actually, very easy ang mga qualifications natin. Kung makikita nga lang po, natin, halos wala na po eh. For the Tulong Dunong Program, ang kailangan lang po, naka-enroll. Unang-una po, naka-enroll ang bata sa mga pampublikong eskwelahan, whether private yan or public. At dapat po ang mga bata na naka-enroll sa mga institution na ito, yung kanilang mga program offerings po, unang-una dapat ano po yan, may mga permit po na in-issue po ng CHED. No? For local universities and state universities po, dapat meron po silang COPC or yung tinatawag na program compliance po. While for the private higher education institutions naman po, dapat may mga government recognition po, yung mga program offerings po ng bawat institution. Kasama po doon, unang-una din, dapat Filipino citizen po ang ating mga estudyante, no? Kasi ito po ang proyekto po ng ating gobyerno ay really intended for our Filipino students. And then susunod po dito, dapat ang mga estudyante po natin, wala man siyang grade requirement actually. Although we adhere to the academic freedom po ng ating mga institution, while we do not have any qualifications po in terms of grade requirement, kailangan po susunod pa rin tayo sa patakaran ng ating mga institution because we
adhere to academic freedom po. Kahit sinabi natin wala siyang grade requirement, kung sinasabi naman po ng institution natin na dapat nasa handbook nila na dapat papasa siya, dapat ang kanyang absences ay limited, mag-a-adhere po ang bata doon. So, aside po dun sa, yun po yung pinaka-importante, dapat enrolled Filipino citizen. At the same time po, dapat yung mga program offerings po ng bawat institution dumaan po sa masusing pagsusuri po ng CHED. May mga kaukulang permits po yung ating mga program offerings. This is both po for tulong-dunong program, tertiary education subsidy, and the free higher education po. Ang FHE po, ito po ay solely intended para sa ating mga pampublikong eskwelahan. Yung mga state universities natin at yung mga local universities and colleges po natin. Ibig lang sabihin na pag ang bata ay naka-enroll po sa isang pampublikong eskwelahan, on top of it being an FHE student, pwede pa rin po siyang makakuha ng additional grant na tulong-dunong amounting to 15,000 per year or 27,000 per academic year kung nasa private higher education naman po sila. At para malinaw lang po sa ating mga kasambahay, wala pong edad tayo na tinitignan dito, no? So kahit anong edad ng gusto po na makapag-aral pa, makapagpatuloy ng kolehiyo, pwede po. Tama po, ma'am. Actually, isa po yun sa ating requirement din na dapat po ang bata na nag-enroll po or mag-a-avail ng ating mga programa under Project PEPA, wala pa po siyang nakukuha or natatapos na baccalaureate course. So, first undergrad po niya ang kanyang kurso. Okay. So, pwede siya sa mga returnees, pwede siya sa mga nag-stop at gustong bumalik, pwede rin po siya sa actually, ang Project PEPA is solely intended for our 4Ps beneficiaries. Kasi po, we believe that through education po, yung cycle of poverty, ma-break po yun. Once na kahit isa lang po muna ang makatapos sa kanilang mga pamilya. Curious lang po ako, pwede po ba malaman kung meron po ba tayong allotted na slots lang? Kasi baka mamaya iba hindi sila ma-encourage mag-fill out ng forms nila kasi baka mamaya wala nang slots for them. Meron po ba tayong, kumbaga kaya po ba natin i-cater talaga sila, lahat? Actually po, sa slots po, we do prioritization po nung ating mga programa po. For TDP po or tulong-dunong, ito po ay open sa lahat. Although, ang pag-a-apply po nito, dadaan po siya sa ating mga scholarship coordinators po ng bawat institution. Kasi bawat school po, meron po tayong kaantabay na scholarship coordinator. For the tertiary education subsidy naman po or the TES, ito po ay dumadaan sa prioritization. Una po sa prioritization natin, ito yung ating mga nasa listahanan, updated listahanan po, na kung saan talaan po ito ng ating mga poorest of the poor na nanggaling po sa DSWD. Kasunod po, second priority po, ito po yung nasa 4Ps beneficiaries po. And then yung pangatlo, ito po yung mga talagang estudyante na walang-wala, na wala sa priority 1, wala sa priority 2. Meron po kasi tayong tinatawag na private no-sook look. Ibig sabihin, may mga institution po tayo na within the municipality, walang malapit na state university or walang malapit na local university. So, and again po, lahat naman po ng programa ng ating gobyerno ay subject po sa ating fund availability. Ayun. Gusto ko rin po malaman kung ano po yung mga schools, universities, or college na partner po ng ating programa. Lahat, CHED-accredited schools lang po ba ang kasama po na pwede nilang pasukan? Actually po, sa ating mga priority courses po, dapat po, lahat po ng program offerings po na yan, dumaan po sa, as I mentioned po earlier, masusing pagsusuri po ng CHED, dumaan sa may mga kaukulang permits. Although, meron din po tayo, dahil antabay din po natin ng TESDA, just in case po ang estudyante ay hindi susulong sa higher education at gusto niya po ng technical vocational course, they could also do that po.